Humihip ng malakas ang hangin ng dagat mula sa rehiyon ng Visayas, dala ang maalat na amoy na likas dito. Si Nestor, isang biyudong mangingisda na ang mukha ay bakas ng hirap at araw, ay abalang nag-aayos ng kanyang lambat matapos ang isang araw ng kabiguan sa laot. Tahimik na nakahimpil sa dalampasigang puting buhangin ang kanyang lumang bangka, isang uri ng bangkang may outriggers. Napabuntong hininga siya. Ang isipan ay puno ng pag-aalala sa kanyang batang anak na si Mateo na naghihintay sa bahay, at sa mga utang na unti-unting bumibigat. Habang papalayo na siya, isang mahina at malungkot na iyak ng sanggol ang sumabay sa alon ng dagat. Nagulat si Nestor, sinundan ang tunog hanggang sa isang kumpol ng mga batong may lumot. Sa pagitan ng mga ito ay isang sanggol na babae, nangingitim sa lamig ngunit humihinga pa. Nataranta si Nestor, agad niyang inalis ang kanyang sira-sirang kamiseta at binalot ang sanggol. Sino ang makakayang iwan ng isang inosenteng sanggol sa ganitong lugar? Nang papalayo na siya kasama ang sanggol, napansin niya ang isang malaking tabla na inanod sa baybayin. Sa likod nito, may isang babae, nakadapa, hindi gumagalaw sa buhangin. Mabilis ang tibok ng puso ni Nestor. Inaba ito ng sanggol. Patay na ba siya? Sa kabila ng takot, nilapitan niya ito, marahang pinatihaya ang katawan. Sa ilalim ng papalubog na araw, nagulat siya sa kagandahan ng babae, mapatla ang mukha, basang buhok na nakadikit sa pisngi. Idinikit niya ang tainga sa dibdib nito, may mahina ngunit buhay na paghinga. Buhay pa siya, walang pag-aalinlangan, binuhat ni Nestor ang babae at ang sanggol. Alam niyang hindi niya sila maaaring iwan. Nanaig ang kanyang malasakit kaysa sa takot. Dinala niya silang dalawa sa kanyang simpleng kubong gawa sa pawid. Sa loob ng kubo, sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, unti-unting nagkamalay ang babae. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata, tumingin sa kisame na gawa sa dahon ng niyog, at saka kay Nestor na nakaupo sa tabi niya. Lahat sa paligid ay bago sa kanya, at napakapayak. Ang kanyang alaala ay isang malawak na kawalan. Sa mahinahong tinig, tinanong ni Nestor kung naaalala ba niya kung ano ang nangyari. Umiling ang babae, natataranta, habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi, wala akong maalala, mahinang bulong niya. Ang naaalala ko lang, may anak akong babae. Hindi niya alam ang kanyang pangalan, kung sino siya, ni kung saan siya nagmula. Biglang umiyak si Mateo, halos 1 taong gulang na anak ni Nestor, mula sa duyan. Sa likas na damdaming maternal, pilit bumangon ang babae, kinuha si Mateo, at marahang pinatahan. Tila kusang loob, inangat niya ang kanyang kamiseta para padedehin ang bata. Napako ang tingin ni Nestor sa eksenang iyon. Isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ilang buwan nang patay ang kanyang asawa dahil sa karamdaman, iniwan siyang mag-isa kasama si Mateo. Mahirap na nga ang buhay, mas lalo pa ito ngayon. Ngunit, baka ito ang pagkakataong bigay ng langit. Isang bagong asawa, isang ina para kay Mateo. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Nestor at itinago ang kanyang kaba. Lumapit siya sa babae at mahinahong sinabi, "Huwag kang mag-alala, mahal. Si Mateo ay anak din natin. Ako si Nestor, ang iyong asawa." Napatingin ang babae sa kanya, malaki ang mata, puno ng pagtataka at kaunting pag-asa. "Asawa, anak?" Pautal-yutal niyang tanong. "Kung ganun, ano ang pangalan ko?" Seryosong tumingin si Nestor. Napansin niya ang makinang na pink na perlas na singsing sa kanyang daliri, isang alahas na halatang hindi para sa isang simpleng mangingisda. Saglit siyang tumigil, at saka nagsabi, "Ang pangalan mo ay Perla, dahil sa suot mong singsing." Ang babae, ngayoy si Perla, ay dahan-daang tumango, pinanghahawakan ang bagong pagkakakilanlan na parabang ito lang ang tanging sinag ng liwanag sa kanyang madilim na alaala. Sa katotohanan, ang tunay na pagkatao ni Perla ay si Isabel, ang asawa ni Eduardo Del Marco, isang mayaman at makapangyarihang negosyante sa Maynila. Noong araw na iyon, si Isabel,
kasama ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Angela, ay nag-e-enjoy sa isang marangyang cruise sakay ng kanilang private yacht. May sorpresa si Eduardo para sa anibersaryo ng kanilang kasal, isang romantikong sandali sa ilalim ng langit. Magkayakap silang dalawa sa deck ng barko, nagpapalitan ng matatamis na salita ng pagmamahalan. Ngunit ang tagpong iyon ay nakita ni Corazon, ang matagal ng kasambahay ng pamilya, na may matang pan ng inggit at puot. May anak rin si Corazon, si Ramon, ngunit ang buhay nilang mag-ina ay malayo sa marangyang pamumuhay ng mga Del Marco. Bakit ang anak ni Isabel ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig, samantalang ang anak ko ay kumakain ng tira? Sa dibdib ni Corazon, dahan-daang tumitindi ang galit at pagkamuhi. Biglang dumilim ang kalangitan, kumulog, kumidlat, at mabilis na sumalakay ang isang bagyo. Malalakas na alon ang hamampes sa barko, kaya't ito'y halos matamba. Corazon, iligtas mo sina Isabel at Angela. Dalhin mo sila sa loob ng cabin, sigaw ni Eduardo habang pilit ini-steer ang barko pabalik sa pampang. Ngunit isang dambuhalang alon ang tumama sa kanya, natamba siya at nawalan ng malay matapos mabangga ang ulo. Habang si Isabel ay buong lakas na yakap ang anak, sinubukan niyang makarating sa loob ng cabin. Ngunit dumulas siya at nahulog sa dagat. Sa isang desperadong hakbang, naabot niya ang railing ng barko gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa anak. Corazon, tulungan mo ako, sigaw ni Isabel, puno ng takot at pagmamakaawa. Agad namang lumapit si Corazon at hinawakan ang kamay ni Isabel. Ngunit sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang larawan ng kasiyahan ng mag-asawa, at ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Isang madilim at mapanganib na ideya ang lumitaw, bakit hindi ako? Bakit hindi ang anak ko? Kung mawawala si Isabel, maaaring sa kanya na mapunta ang lahat. Si Eduardo, ang yaman, ang kapangyarihan, unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Isa-isang binuksan ni Corazon ang mga daliri ni Isabel mula sa pagkakakapit sa kanya. Hindi, huling sigaw ni Isabel bago siya at ang anak ay tuluyang lamunin ng alon. Nang magkamalay si Eduardo, si Corazon ay umiiyak, at isinaysay na nalunod sina Isabel at Angela sa gitna ng bagyo. Sa sobrang sakit, halos tumalon si Eduardo sa dagat, ngunit ang kanyang katawan ay mahina na, at wala siyang lakas upang lumangoy. Pag-uwi sa mansyon, sinimulan ni Corazon ang kanyang plano. Sa harap ng lahat, isa siyang maamong babae, tapat at nagdadalamhati. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, isa siyang babaeng may kalkuladong hangarin, ang maging ginang ng Del Marco. 20 taon ang lumipas. Sa isang payapang baryo sa tabi ng dagat, si Angela, ngayon ay si Fasay, ay isang dalagang maganda at mapagmahal. Inalagaan siya ni Nestor na parang tunay na anak. Si Mateo, anak ni Nestor, ay lamaking masipag at maalaga, palaging pinoprotektahan ang kanyang ate, Fasay at ina, Perla, Isabel. Sa simpleng bahay sa tabing dagat, nabubuhay silang masaya at puno ng pagmamahalan, kahit walang karangyan. Si Perla, kahit nawalan ng alaala, ay isang mabait, masinop at mapag-arugang ina at asawa. Samantala, sa Maynila, natupad rin sa wakas ang mga pangarap ni Corazon. Nakatira siya sa mansyon ng Del Marco, bihis mayaman, at ikinukwento sa lahat na siya ang asawa ni Eduardo. Ngunit sa puso ni Eduardo, na araw-araw ay binabagabag pa rin ang pagkawala ng kanyang tunay na pamilya, si Corazon ay mananatiling isang kasambahay. Ngayon, todo bihis si Corazon, at nagyaya kay Eduardo na samahan siya sa groundbreaking ceremony ng bagong proyekto ng kumpanya. Hindi mo trabaho yan. Bakit ka sasama? Malamig na tanong ni Eduardo, halatang pagod at walang gana. Pero, asawa mo ako, hindi ba? Mahinang sagot ni Corazon, pilit nagpapakabait ngunit may halong pait ang tinig. Tumalikod si Eduardo, nanlalamig ang boses, isa lang ang asawa ko, at siya ay si Isabel. Tandaan mo ang lugar mo, Corazon. Isa kang kasambahay.
Iniabot niya ang isang tseke. Yan ang para sa panggastos at tuition ni Ramon sa ibang bansa. Huwag kang maghangad ng higit pa. Sa totoo lang, 20 taon na ang nakalipas mula nang, dahil sa awa kay Corazon matapos ang aksidente at dahil sa kanyang sariling pangangailangan ng kasama sa buhay, pinanatili ni Eduardo si Corazon bilang tagapangalaga ng bahay. Binayaran rin niya ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ng anak nitong si Ramon. Tumango si Corazon sa kasunduan, ngunit sa kanyang puso ay may naglalagablab na galit at ambisyong maging tunay na ginang ng Del Marco. Madalas niyang ipakilala ang sarili bilang asawa ni Eduardo sa harap ng ibang tao. Hindi alam ni Eduardo na ang kanyang asawang si Isabel at anak na si Angela, na inakalang nalunod at nawala na sa dagat magpakailanman, ay namumuhay pala sa isang payak at mahirap na buhay sa isang baybaying baryo na hindi naman ganoon kalayo. Ilang taon na ang nakaraan, isang malakas na bagyo ang sumire sa bahay ng pamilya ni Nestor. Dahil sa kawalan ng pera upang ipaayos ito, napilitan si Nestor na mangutang ng 10,000 piso mula sa isang kilalang loan shark sa kanilang lugar. Ito'y sa ilalim ng 5 hanggang 6 na patakaran, isang matinding uri ng pautang kung saan kailangang bayaran ang 6 para sa bawat 5 na hiniram. Sa loob ng ilang taon, ang utang kasama ang interes ay lumobo sa 50,000 piso, isang napakalaking halaga para sa isang mangingisda. Ngayon, dumating sa kanilang bahay ang grupo ng mga maton, mga lalaking may tato, mukhang mapanganib. Sinira nila ang ilang gamit at nagsisigaw. Nestor, nasaan na ang pera? Huling araw na ngayon, sigaw ng pinuno ng grupo. Nanginginig si Nestor at nakiusap, maawa naman po kayo, wala po talaga akong ganong kalaking pera. Walang pera, sigaw ng maton. E di amin na ang bahay mong to. Bibigyan ka namin ng 3 araw pa. Kapag hindi ka pa rin nakabayad, palalayasin namin kayong lahat. Kitang-kita ni Perla, Isabel, ang pagdurusa ng kanyang asawa. Kahit wala siyang alaala, tunay ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanyang pamilya. Tahimik niyang inalis ang mamahaling pink na perlas na singsing mula sa kanyang daliri, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, at iniabot ito kay Fasay, Angela. Fasay, ibenta mo ito. Tulungan mo ang ama mo sa pagbabayad ng utang. Bulong ni Perla, halos may luha na sa mata. Sina Fasay at Mateo, walang karanasan sa ganitong bagay, ay pumunta sa tanging tindahan ng alahas sa kanilang bayan. Ang may-ari ay si Ginoong Santos, isang tusong lalaki. Nang makita niya ang singsing, kumislap agad ang kanyang mga mata. Alam niyang ito'y napakahalaga, ngunit dahil mukhang inosente at mahirap ang 2 bata, nagpanggap siyang wala itong gaanong halaga. Ordinaryo lang itong singsing. Mukhang kupas na ang perlas. Pero sige na nga, bibilhin ko ng 25,000 piso. Aniya, natuwa sina Fasay at Mateo. Akala nila sapat na ito kahit paano. Ngunit pag-alis nila, agad inilagay ni Santos ang singsing sa loob ng salamin ng tindahan, may bagong presyo, 300,000 piso. Pagka-uwi nila, nabigla sila sa eksenang bumungad sa kanila, binubugbog si Nestor ng mga maton. Tay, sigaw ni Fasay, agad tumakbo at niyakap ang ama para ipagtanggol ito. Nandito na po ang pera. Pwede po bang kalahati muna, sabay abot ng supot ng pera? Kinuha ng lider ang pera, binilang, at ngumiti ng may panunuya. Ganito lang, hindi sapat, pero sige, pambayad na lang sa interes. Ang utang ay utang pa rin. Itinutok niya ang mata sa bangkang pag-aari ni Nestor. Yang bangka nyo, kukunin namin bilang collateral. Bayaran nyo na lang para mabawi. Pagkatapos, tuluyan nilang hinayla ang bangka paalis. Pagkatapos ng lahat, galit at takot ang naramdaman ni Nestor nang malaman na ibinenta ng anak ang singsing. Bakit mo yun ibinenta? Sino nagsabi sa'yo? Galit niyang tanong. Natatakot siyang makilala ang pagkatao ni Perla kung makarating ang singsing sa maling kamay. Umiiyak na sagot ni Fasay, Pa, sorry po. Akala ko mahalaga lang iyon kay nanay. Babawiin ko po iyon, mangangako ako.
Tumayo si Mateo sa tabi ng ate niya. Tutulungan ko si ate. Magtatrabaho rin ako. Ngunit si Perla ay ngumiti ng mahina at niyakap silang dalawa. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Magluluto ako ng pandesal. Ibebenta natin sa palengke. Kaya natin to. Napaluha si Nestor habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Hindi niya akalaing ang kasinungalingan niya sa loob ng 20 taon ay magdadala ng ganito kasayang pamilya. Ngunit ngayon, mas determinado siyang itago ang sikreto na iyon habang buhay. Upang makatulong sa pagbayad ng utang, nag-apply si Fasay bilang kasambahay sa bagong bukas na resort malapit sa kanilang lugar. Ang hindi nila alam, ang may-ari ng resort ay si Eduardo Del Marco, ang tunay na ama ni Angela. Si Eduardo ay may malubhang sakit sa huling yugto ng kanser. Dahil alam niyang kaunti na lamang ang natitirang panahon, pinili niyang magpahinga sa lugar kung saan sila huling naging masaya ni Isabel, umaasang muling maramdaman ang kapayapaan. Kinabukasan, dumating si Eduardo sa resort kasama si Corazon, na matagal nang umaastang asawa niya, at ang kapatid niyang si Tita Elena. Naglakad si Eduardo patungong baybayin gamit ang tungkod. Nang marating niya ang hagdan pababa sa buhangin, hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang tungkod. Dumaan si Fasay na nakasuot ng uniforme ng staff. Agad siyang lumapit, pinulot ang tungkod at inabot ito kay Eduardo. Sir, ang tungkod niyo po. Mag-ingat po kayo. Natuwa si Eduardo at kinuha ang kanyang wallet para bigyan ng tip ang dalaga. Ngunit magalang na tumanggi si Fasay. Hindi na po, sir. Responsibilidad ko po ang mag-alaga sa mga bisita. Napatingin si Eduardo sa kanya. Ang kanyang ngiti, mata, at kabutihang loob ay may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Hindi niya alam na ang dalagang ito ay ang anak na matagal na niyang hinahanap, si Angela. Pag-uwi galing trabaho, masiglang ibinahagi ni Fasay sa pamilya ang nangyari. Yung amo ko, sobrang yaman, pero mukhang malungkot po siya, Nay. Naawa ako sa kanya. Habang naghahanda si Perla, Isabel, ng hapunan, narinig niya ang sinabi ni Fasay at sumagot siya, Anak, hindi nabibili ng pera ang tunay na kaligayahan. Ang isang pamilyang nagmamahalan ang siyang tunay na kayamanan. Tumango si Fasay. Opo, Nay. Mas pipiliin ko pa ring mamuhay ng simple basta masaya, gaya ng pamilya natin. Ngunit habang nakikinig si Nestor sa usapan ng kanyang anak, nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Ang mayamang lalaking iyon, may kaugnayan kaya siya sa nakaraan ni Perla. Kinabukasan, nakita ni Fasay si Eduardo na nakaupo mag-isa sa tabing dagat, tila tulala habang pinagmamasdan ang mga alon. Nag-aalala siya na baka may masamang iniisip ang matanda, kaya agad siyang lumapit. Sir, ayos lang po ba kayo? Delikado pong mag-isa rito, magalang niyang tanong. Malungkot na ngumiti si Eduardo. May anong kakaibang damdamin ng pamilyaridad ang muling bumalat sa kanya habang nakatingin sa dalaga. Gusto sana niyang kunin ang luma niyang larawan ng pamilya sa wallet at ipakita sa dalaga, bilang pagbabahagi ng kanyang kalungkutan. Ngunit biglang dumating si Ramon, anak ni Corazon. Sir Eduardo, hinahanap na po kayo ng lahat. Tara na po, sabi ni Ramon habang may matalim na tingin kay Fasay. Naputol ang usapan. Muling lumampas ang pagkakataong sila'y magkaalaman. Sa reception area, galit na galit si Corazon habang sinisigawan si Mr. Reyes, ang manager ng resort, at ang mga staff. Ano ba tong klase ng serbisyo ninyo? Kilala nyo ba kung sino ako? Biglang dumating si Ramon, kasunod sina Eduardo at Fasay na nakaalalay kay Eduardo. Nang makita ni Corazon na hawak ni Fasay ang braso ni Eduardo, agad siyang napuno ng selos. Hindi na siya naghintay ng paliwanag at ibinuhos ang galit kay Fasay. Ikaw, sinong nagbigay ng karapatang lumapit sa kanya, ha? Isang hamak na staff lang. Tama na, sigaw ni Eduardo, na ikinagulat ni Corazon. Tinulungan lang ako ni Fasay. Anong karapatan mong sigawan siya? Napaurong si Corazon at agad nagpanggap na mahinahon.
Pasensya na, nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Hayaan mo akong alalayan ka papunta sa kwarto. Hindi na kailangan, malamig na sagot ni Eduardo habang inaalis ang kamay ni Corazon. Gusto kong si Fasay ang mag-alaga sa akin. Habang papalayo sina Eduardo at Fasay, galit na galit si Corazon. Hindi siya papayag na maagawan ng isang probinsya ng katulad ni Fasay. Maya-maya, hinarap ni Corazon si Fasay ng mag-isa. Inaakit mo si Sir Eduardo, ano? Gusto mong maaga ang kayamanan niya. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Mahirap man kami, hindi kami kailanman magnanais ng bagay na hindi amin, mahinahong sagot ni Fasay, kahit kinakabahan sa loob. Talaga bang paniniwalaan ka? Pangungot siya ni Corazon. Hindi na siya pinatulan ni Fasay at tumalikod na, pero agad niyang nabunggo si Ramon. Oh, andito pala ang masipag nating empleyado, ani Ramon na may bahid ng pang-aalipusta. Siguro hindi ka naman talaga masama. Baka gusto mo lang ng tip. O baka inaakit mo si Sir Eduardo para makuha mo ang mana, ha? Tumawa siya ng mapanukso. Kung ako sa'yo, bilisin mo. Nasa huling yugto na ng cancer si Sir Eduardo, hindi na siya magtatagal. Hindi nakapagsalita si Fasay sa tindi ng galit at pagkasuklem. Talagang, like mother, like son. Tumalikod siya, pinipigilan ang sariling maiyak. Sa kabilang banda, si Ramon ay pumasok sa silid ng kanyang ina. Makinig ka. Tigilan mo na ang ilusyon mong mapupunta sa'yo ang lahat ng yaman ni Sir Eduardo. Hindi ka niya mahal. Mabuhay ka na lang sa sarili mong paraan. Hindi, sigaw ni Corazon. 20 taon kong binigay sa bahay na to. Hindi ako aalis nang wala ni isang kasing. Karapatan ko ang lahat ng yan. Hindi nila alam, si Eduardo ay nakatayo sa likod ng pinto, tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Ang mukha niya ay puno ng pagkadismaya at galit. Samantala, si Perla, Isabel, ay patuloy na gumagawa ng maraming pandesal para ibenta ni Fasay at Mateo sa palengke tuwing umaga. Isang araw, habang minamasa ang harina sa kusina, napuno ng bango ang paligid. Ang sarap po ng pandesal ninyo, Nay. Kasing sarap ng tinapay sa resort, masayang puri ni Fasay. Sino po ang nagturo sa inyo gumawa ng ganyan? Napatingin si Nestor na noon ay nagpapakulo ng tubig sa kalan. Kinabahan siya, baka maalala ng asawa ang nakaraan. Ngunit ngumiti lamang si Perla. Hindi ko na maalala, anak. Baka kusa ko lang natutunan. Agad na nagpalusot si Nestor. Fasay, halika't samahan mo akong tingnan ang lambat. Hinayla niya ang anak palabas ng bahay. At sa muling paglingon sa asawa, kita sa kanyang mga mata ang halong takot at pagmamahal. Hindi nagtagal, natapos ang masarap na pandesal. Habang nag-aayos, may naisip si Fasay. Pwede ko po kayang bigyan si Sir Eduardo. Mukhang malungkot siya palagi, sabi ng mga tao, nawala raw ang asawa at anak niya sa isang trahedya sa dagat na to rin daw po. Hindi alam ni na Perla at Fasay na sila mismo ang nawawalang asawa at anak ni Eduardo. Parang natigil ang tibok ng puso ni Nestor. Naalala niya ang araw na iniligtas niya sina Perla at Angela sa dalampasigan. 20 taon, parehong dagat, parehong kwento. Hindi kaya, ngunit may kakaibang kaba na sumiksik sa kanyang dibdib. Pagdating sa resort, dala ni Fasay ang isang bilaw ng pandesal para kay Eduardo. Ngunit habang dumaraan siya sa lobby, hinarang siya ni Corazon. Anong dala mo? Tanong ni Corazon na may panlalait sa tono. Pandesal po, ginawa po ni Inay. Gusto ko pong bigyan si Sir Eduardo, magalang na sagot ni Fasay. Biglang kinuha ni Corazon ang bilaw at ibinagsak ito sa sahig. Nagkalat ang maiinit pang pandesal sa marmol. Hindi pa siya nakontento, inirampa niya ang kanyang mamahaling sapatos at marahas na tinapakan ang mga tinapay. Probinsya ng marumi. Sinong nagsabing pwede mong dalhin ang basurang to dito? Galit niyang sigaw. Linisin mo to ngayon din, sabay talikod at umalis, bitbit ang kasiyahang naipaghiganti niya ang sarili. Hindi niya alam,
Sa bawat yapak niyang dumadagdagan ang hinanakit at paghihirap ng isang inosente, si Fasay, ang batang minsang isinuko niya sa dagat. Nanatiling nakatayo si Fasay, mga luha sa mata habang dahan-daang pinupulot ang mga tinapay. Hindi siya kailanman nagnanais ng kahit anong hindi para sa kanya, ngunit tila siya pa rin ang laging tinatapakan. Pagtalikod ni Phasay matapos maglinis, nagbago ang kanyang anyo ng mukha. Upang makuha ang loob ni Eduardo, si Corazon mismo ang naghanda ng isang tray ng magarbong merienda at dinala ito sa kanyang silid. Subalit si Eduardo, na narinig ang pag-uusap ni Corazon at Ramon noong nakaraang gabi, ay batid na ang tunay na pagkatao ng babae. Sa malamig na kilos, itinapon niya sa sahig ang tray ng pagkain. Tama na, Corazon. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko na ang gusto mo. Gusto mo lang makakuha ng bahagi sa ari-arian ko, hindi ba? Plastic ka, mariing sambit ni Eduardo, litaw ang pagkapuot sa kanyang pagod na mukha. Umalis siyang galit at tinungo ang balkonahe. Habang pinagmamasdan ang papalayong si Eduardo, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Corazon. Sa kanyang isipan, sana'y mamatay na lamang si Eduardo upang tuluyan na niyang makuha ang lahat ng kayamanan. Si Fasay naman ay nagtatangkang itapon ang mga sirang pandesal. Habang pinagmamasdan niya ang mga tinapay na ginawa ng kanyang ina na ngayoy wasak, napuno siya ng lungkot ngunit napilitang ilagay ito sa basurahan. Bigla, isang aroganteng boses ang narinig sa kanyang likuran. Hoy, ikaw dyan, magtimpla ka ng isang tasa ng kape, Barako, utos ni Ramon bago ito tumalikod nang hindi man lang siya tiningnan. Galit man, pinili ni Fasay na huwag kontrahin ang anak ng babaeng amo. Ipinagluto niya ng kape si Ramon at dinala ito sa pool area kung saan abala ito sa mga papeles. Habang naglilinis ng mesa malapit roon, biglang umihip ang malakas na hangin at natangay ang mga dokumentong hawak ni Ramon papunta sa pool. Naku po, sigaw ni Fasay. Hindi na nag-isip, tumalon siya sa tubig at isa-isang pinulot ang mga papel na palutang-lutang. Basa na ang kanyang uniforme. Pasensya na po, kasalanan ko po, ako na po ang bahala. Papatuyuin ko po ng maayos ang lahat ng ito, halos mangiyak-ngiyak na sabi niya. Nais sanang magalit ni Ramon, pero nang makita niya ang kalagayan ng dalaga, basang-basa ngunit determinadong sagipin ang kanyang mga dokumento, napangiti siya ng bahagya. Sige na, patuyuin mo na lang. Kinabukasan, isa-isang isinasampay ni Fasay ang mga natuyong papel sa isang pansamantalang sampayan sa likod ng dormitoryo. Dumaan si Eduardo at napansin ito. Fasay, anong ginagawa mo? Tanong niya. Sir, nabasa ko po ang mga dokumento ni Sir Ramon kahapon. Pinapatuyo ko po ngayon, paliwanag niya. Napangiti si Eduardo sa pagiging responsable ng dalaga. Kinuha niya ang isang papel para silipin. Ngunit pagkabasa niya ng ilang linya, nagbago agad ang kanyang mukha, namula ito sa galit. Agad siyang tumakbo palapit kay Ramon. Ramon, ikaw, wala kang utang na loob, sigaw niya. Pinalaki kita, pinag-aral, at binigyan ng trabaho. Gagantihan mo ako ng ganito. Ang dokumento pala ay planong magtayo ni Ramon ng bagong resort na magiging kalaban ng pag-aari ni Eduardo, gamit ang mga impormasyon ng kumpanya. Negosyo lang po ito, sir. Walang personalen, tugon ni Ramon nang walang kabog-abog. Negosyo. Tawag mo sa pagnanakaw ng impormasyon negosyo. Dumating si Corazon upang awatin sila, ngunit nang malaman ang nangyari, agad siyang nagtungo kay Fasay at sinampal ito. Ikaw ang may kasalanan. Ginusto mong mabasa ang mga papel para malaman ni Eduardo, ano? Hindi po totoo. Hindi ko po sinasadya, umiiyak na depensa ni Fasay. Hindi nakinig si Corazon. Sa galit at takot, agad niyang pinaalis ang dalaga. Tanggol ka na. Umalis ka rito ngayon din. Lumuhad si Fasay at nagmakaawa, Ma'am, maawa po kayo. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Ngunit wala ng puso si Corazon. Umalis. Umiiyak, umalis si Fasay. Sa bahay,
Habang nag-aayos ng lambat si Perla, bigla siyang nanlumo sa sakit ng ulo. Dahan-daang bumalik ang ilang alaala, dagat, barko, lamig, at takot. Nawalan siya ng malay. Sakto namang kara-rating lang ni Fasay. Tinawag niya si Mateo at dinala nila si Perla sa health center. Sa ulirat, naalala ni Perla ang kanyang pagkakalunod. Ikinwento niya ito kay Nestor, na agad namang kinabahan. Baka bumalik na ang alaala ni Perla. Ikinwento rin ito ni Perla kay Fasay sa bahay. Biglang nagalit si Nestor. Guni-guni lang yan. Kalimutan mo na. Wala yang katotohanan. Nagulat ang mag-ina. Bakit bigla siyang nagalit? Sa health center kanina, sinabi ng nurse kay Nestor, ang mga sakit sa ulo at panaginip ay maaaring senyales na bumabalik na ang alaala ng pasyente. Kung babalik ang alaala ni Perla, mabubunyag ang kasalanang. Itinago ni Nestor sa loob ng 20 taon. Habang madalas pa rin bumabalik si Eduardo sa resort upang alalahanin ang kanyang pamilya, isang araw ay bigla siyang inatake sa puso sa tabing dagat. Buti na lang naroon si Mateo at agad siyang nasagip. Dinala siya sa ospital. Pagdating sa ospital, dumating sina Corazon at Tita Elena, at sa halip na mag-alala, nag-away pa sila tungkol sa mana ni Eduardo. Kapag may masamang nangyari sa kuya ko, lagot ka sa akin, Corazon, galit na sabi ni Tita Elena. Anong karapatan mong humingi ng kahit ano? Ako ang tunay na kapatid niya. Ikaw, isa kang katulong, habang buhay. Nagngingit-ngit si Corazon ngunit wala siyang naisagot. Alam niyang totoo ang sinabi ni Tita Elena. Lalong tumindi ang kagustuhan niyang maaga ang yaman sa legal na paraan. Hindi nagtagal, nagkamalay si Eduardo sa kanyang pribadong silid sa ospital. Agad na pumasok si Corazon, kunwaring nag-aalala at palangiti. Kasunod din si Tita Elena. Hindi pa naman ako patay, bakit ba kayo ang ingay-ingay? Mahina ngunit pagod na tugon ni Eduardo. Kuya, ako na lang ang mag-aalaga sa'yo, ani Corazon ng may lamang. Hindi pwede, mabilis na tugon ni Tita Elena. Ang kuya ko, ako lang ang may karapatang magbantay sa kanya. Nang makita ni Eduardo na muling mag-aaway ang dalawa, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinataas ang kamay. Wala nang kailangan. Ang gusto ko, si Fasay ang mag-alaga sa akin. Pareho silang napanganga. Muli na namang si Fasay. Agad nagtungo si Corazon sa baryo at nabutang tumutulong si Fasay sa kanyang ina. Sinabi niya nang may panunumbat, ang galing mo ha. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo pero nahulog si Eduardo sa bitag mo. Plano mo rin bang agawin ang yaman niya tulad ko? Dumating rin si Tita Elena sakay ng kotse. Kahit hindi niya gusto si Corazon, may pagdududa rin siya kay Fasay. Ikaw ba si Fasay? Gusto ka ni Kuya na magbantay sa kanya. Pero tandaan mo to, huwag kang magkakamaling umangkin ng hindi sayo. Hindi kita palalampasin. Kahit natakot at nasaktan, pumayag si Fasay dahil sa utang na loob kay Eduardo at dahil sa kailangan niyang magbayad ng utang. Sa ospital, may sensinang inalagaan ni Fasay si Eduardo. Napansin niyang palaging malungkot ang mga mata nito, ngunit may kakaibang lamang tuwing siya'y tinitingnan. Nagtanong siya ng maingat, Sir, bakit po ako ang pinili ninyong mag-alaga sa inyo? Napabuntong hininga si Eduardo. Kapag nakikita kita, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi ka katulad ng kapatid ko o ni Corazon na puro pera lang ang iniisip. Ikaw ay paalala ng anak kong nawala. Hindi niya alam, ang kaharap niya ay ang mismong nawawalang anak niya. Sa bahay, ikinwento ni Mateo sa kanyang ama ang tungkol sa pagiging personal nurse ni Fasay kay Don Eduardo. Sabi ni ate, huwag ko raw muna ipaalam sa inyo para hindi kayo mag-alala. Nabigla si Nestor. Nataranta siya sa pag-aakalang baka gawin ni Fasay ang isang bagay na ikakahiya ng pamilya, o mas masahol pa, na baka masabi niya ang tungkol kay Perla. Galit at balisa, hinatak niya si Perla at nagmadaling pumunta sa ospital. Halika, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng anak mong si Fasay doon. Pagdating sa silid ni Eduardo, napako ang tingin ni Perla sa mukha ng matandang lalaki.
Nestor, parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya noon, mahina niyang sabi habang sinusubukang alalahanin ang nakaraan. Kinabahan si Nestor. Nang akmang hahawakan ni Perla ang mukha ni Eduardo, mabilis niya itong pinigilan. Ano ka ba? Baka istorbohin mo ang may sakit. Agad niya itong pinaharap palayo. Biglang gumalaw si Eduardo. Sino? Sino yan? Mahina niyang tanong. Lalong naramdaman ni Perla ang kakaibang koneksyon. Habang si Eduardo naman ay pilit inaabot ang salamin upang masilayan ang mga bisita. Sa takot, agad na tinakpan ni Nestor ang kurtina at inilabas si Perla. Hintayin mo ako sa labas, kakausapin ko siya. At huwag na huwag kang papasok. Sa loob ng silid, hinarap ni Nestor si Eduardo. Don Eduardo, sa dami ng pwede ninyong kuning nurse, bakit anak ko pa? Mariin niyang tanong, binigyang diin ang salitang, anak ko. Napagtanto ni Eduardo ang akala ng lalaki. Kahit pagod, ipinaliwanag niya, Mr. Nestor, wala po akong masamang intensyon. Wala po, kaya ko po piniling si Fasay ay dahil siya ay nagpapaalala sa akin ng aking nawawalang anak na babae. Nanlamig si Nestor. Naalala niya ang kwento ni Fasay tungkol sa nawawalang mag-ina ng isang mayamang lalaki. Baka ito na nga, ang asawa at anak kong babae ay nawala sa dagat, sa gitna ng bagyo. Nanlaki ang mata ni Nestor. Nanginginig na siya sa kaba. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, patuloy ni Eduardo. ika-10 ng Enero, 1995. Anibersaryo ng aming kasal. Namutla si Nestor. Alam niya, iyon din ang araw kung kailan niya natagpuan si Perla at ang sanggol sa tabing dagat. Wala nang duda, si Eduardo ang tunay na asawa ni Perla, at ang ama ni Fasay. Sa labas ng silid, pabulong na inuulit ni Perla ang pangalan, Eduardo. Eduardo. Parang may kirot sa puso niya ngunit hindi niya maipaliwanag. Biglang dumating si Fasay. Mama, anong ginagawa mo rito? Nagulat si Perla, ngunit sinunod ang bilin ni Nestor. Nag-alala ang papa mo baka may masamang balak si Don Eduardo, kaya sinamahan niya ako rito. Nagpanik si Fasay. Baka magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Papasok na sana siya nang biglang lumabas si Nestor. Balisa. Ayos lang ang lahat. Sigurado akong mabuting tao si Don Eduardo. Tara na, hinayla niya si Perla paalis. Sa daan, patuloy sa pagtatanong si Perla. Ramdam niyang may tinatago si Nestor. Nang hindi siya sagutin, nagpumilit siyang bumalik sa ospital. Ngunit hinayla siya ni Nestor. Huwag kang makulit. Uwi na tayo, halos isinisigaw nito. Sa bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga sinabi ni Eduardo. Alam niyang mali ang ginawa niya. Ngunit 2 dekada na siyang kasama ng mag-ina. Paano kung mawala sila sa kanya? Pagkatapos ma-discharge ni Eduardo at bumalik sa resort, pinili niyang panatilihin si Fasay bilang personal assistant. Bukod sa kabutihang loob nito, pinapagaan niya ang pangungulila ni Eduardo sa anak. Galit na galit si Corazon ngunit hindi makapalag. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya papayag na manaig si Fasay. Isang hapon, inutusan ni Corazon si Fasay na kumuha ng mga panlinis at kemikal sa lumang bodega sa likod ng resort para linisin ang isang sulok na bihirang puntahan. Masuner ang sumunod si Fasay. Madilim, maalikabok, at may amoy na bulok ang loob ng bodega. Puno ito ng mga lumang gamit at kemikal. Pagkapasok ni Fasay, biglang isinara at ikinandado ang pinto mula sa labas. Narinig niya ang halakhak ni Corazon. Diyan ka muna, malanding peste. Tinadyakan ni Fasay ang pinto ngunit wala ring nangyari. Sa kanyang likuran, natamba ang isang lumang estante at bumagsak ang mga bote ng kemikal. Naghalo ang mga ito at naglabas ng makapal na puting usok na may matapang na amoy, lasong kemikal. Nataranta si Fasay. Tinakpan niya ang ilong at bibig, pero mabilis siyang inubo, namula ang mata, at nawalan ng balanse. Dahan-dahan siyang napaupo sa sulok, pakiramdam niya'y lalong lumalabo ang kanyang paningin. Sa labas, itinatapon ni Corazon ang susi sa damuhan at umalis.
Hindi niya alam, may nakakita pala sa kanya, ang anak niyang si Ramon. Narinig nito ang mahinang sigaw ni Fasay mula sa loob. Nagkaroon ng matinding laban sa loob ng kalooban ni Ramon. Ngunit sa huli, nanaig ang konsensya. Hinanap niya ang susi sa damuhan, binuksan ang pinto, at sinalubong siya ng makapal na usok. Agad niyang binuhat si Fasay palabas, dinala sa gripo, at binuhusan ito ng tubig. Napadilat si Fasay, nanginginig at humihikbi. Laking gulat niya nang makita si Ramon ang nagligtas sa kanya. Hindi niya alam na isa sa mga dahilan ni Ramon ay ang takot na makasuhan ang kanyang ina. Dahil sa pagkalito at lason, hindi nakita ni Fasay kung sino ang nagtulak sa kanya. Sinabi ni Ramon, siguro may naiinggit lang sa'yo. Mag-ingat ka rito. Pagkatapos, hinanap ni Ramon si Corazon. Ma, anong ginagawa mo? Kung hindi ako dumating, baka may patay na. Mas mabuti nga kung patay siya. Nakakainis na ang babaeng yun, sagot ni Corazon, malamig ang boses. Nabigla si Ramon sa kalupitan ng ina. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Tama na. Huwag ka nang gumawa ng masama. Ako na ang bahala para paalisin siya. Kinausap niya si Fasay at kunwaring alok ng tulong. Anong kurso mo? Baka may mahanap akong mas magandang trabaho para sa'yo sa Maynila. Ngunit tumanggi si Fasay, salamat po, Sir Ramon. Pero nangako po akong aalagaan si Don Eduardo. Nalaman ni Eduardo ang tungkol sa kahirapan ng pamilya ni Fasay, at ang pagbenta niya ng singsing ng ina para magbayad ng utang. Kaya inutusan niya si Mr. Reyes na hanapin ang singsing at bilhin ito kahit anong halaga. Paglabas ni Mr. Reyes ng resort, nasalubong niya si Tita Elena. Narinig nito ang plano at sumama sa kanya. Sa pawn shop, agad napansin ni Tita Elena ang singsing, isang pink na South Sea Pearl na may mga brilyante at platinum na setting. Tunay ito. Pero, paano napunta sa isang probinsya ng tulad ni Fasay ang ganitong klaseng alahas? Pagbalik nila sa resort, sinabi ito ni Tita Elena kay Eduardo, Kuya, sigurado akong sinungaling ang babaeng yun. Niloloko ka lang niya para sa pera. Kahit kailan hindi sila magkakaroon ng ganyang singsing. Naguluhan si Eduardo. Isang pink na perlas, may brilyante, platinum, bulong niya. Bigla siyang napatayo. Elena, dalhin mo ako roon. Pagbalik nila sa pawn shop, ibinalita ng may-ari, pasensya na po, sir. May babaeng bumili na ng singsing kanina. Cash. Walang iniwang pangalan. Naramdaman ni Eduardo ang matinding pagkabigo. May kutob siyang iyon ang singsing na espesyal na ipinagawa niya para kay Isabel. At sa mga sandaling ito, hawak-hawak na ni Corazon ang kapalarang singsing. Lumalabas, narinig pala niya ang usapan ni na Eduardo at Tita Elena kaya't agad siyang nagmadaling pumunta sa tindahan ng alahas upang bilhin ito bago pa man sila makarating. Pagbalik niya sa kanyang pribadong silid sa resort, nanginginig ang kamay ni Corazon habang pinagmamasdan ang singsing. Ang singsing na dapat sanay nalubog na sa dagat kasama si Isabel 20 taon na ang nakalipas, bakit bigla itong muling lumitaw? Hindi maiwasang mapuno siya ng pangamba. Kilalang-kilala niya ang singsing na iyon, isang regalong pampakasal na si Eduardo mismo ang nagpagawa para kay Isabel. Ang inggit niya noon sa kagandahan ng singsing, at sa kasiyahan ng may-ari nito, ang isa sa mga nagtulak sa kanyang itulak si Isabel sa dagat. Pwede kayang, hindi namatay si Isabel. Kung totoo iyon, mawawasak ang lahat ng pinlano niya sa loob ng 20 taon. Kailangang pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Lalong hindi siya mapakali. Bigla niyang naalala si Fasay, ang nagbenta ng singsing. Agad niyang hinanap si Fasay at dinala ito sa isang tagong sulok. Ikwento mo sa akin. Anong itsura ng singsing na ibinenta mo? Tapat namang inilarawan ni Fasay ang singsing. Paanong nagkaroon ng ganong klase ng alahas ang nanay mo? Usisa ni Corazon habang pilit kinokontrol ang kanyang emosyon. Hindi ko rin po alam. Pero ang sabi po ng may-ari ng tindahan, peke lang daw po iyon, inosenteng sagot ni Fasay.
Binanggit ang kasinungalingan ni Ginoong Santos nang bilhin ito sa murang halaga. Sa pagkarinig ng salitang, peke, lalo pang nadagdagan ang hinala ni Corazon. Pero tinanong pa rin niya, anong pangalan ng nanay mo? Perla po, sagot ni Fasay. Nang marinig ang pangalang, Perla, tila bahagyang nakahinga ng maluwag si Corazon. Isang estrangerong pangalan, baka naman nagkataon lang ang lahat. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Eduardo ang singsing. Iniutos niya kay Tita Elena na kunin ang CCTV footage mula sa tindahan ng alahas ni G. Santos. Kailangang malaman kung sino talaga ang babaeng bumili ng singsing. Kinagabihan, sinabi ni Mateo sa kanyang ama na nais niyang dalhin si Perla sa ospital sa lungsod upang ipasuri ang kanyang utak, baka sakaling may paraan upang maibalik ang alaala nito. Nagngit-ngit si Nestor. Hindi maaari. Ipinagbabawal ko. Puro panggagatas lang ng pera ang alam ng mga ospital na yan. Wala namang sakit ang asawa ko. Dahil sa matinding pagtutol ni Nestor, napaiyak si Perla. Gusto lang naman niyang malaman kung sino siya, bakit siya pinipigilan ng kanyang asawa sa paghahanap ng sarili niyang nakaraan. Tanging si Nestor ang may alam sa dahilan ng kanyang takot. Kapag bumalik ang alaala ni Perla, tuluyan na niya itong mawawala. Kinabukasan, nagtungo si Corazon sa front desk ng hotel, nagkukunwaring nagtatanong tungkol sa mga empleyado upang makita ang talaan ni Fasay. Nang mabasa niya ang pangalan ng ina nito, Perla Cruz, bahagya siyang napanatag. Eksaktong dumating si Mr. Reyes, hawak ang isang USB. Sa pagmamadali, nabangga niya ang isang bellboy at nalaglag ang USB sa sahig. Agad niya itong pinulot at bumulong, buti hindi nasira. Nakita ito ni Corazon at kinutuban. Hinarang niya si Mr. Reyes. Ano yan? Ito po ang CCTV mula sa tindahan ng alahas. Pinakuha ni Ginoong Eduardo para malaman kung sino ang bumili ng singsing ng ina ni Fasay, sagot ng manager. Namutla si Corazon. Bago pa siya makaisip ng dahilan, dumating si Tita Elena at agad inagaw ang USB. Ako na ang magdadala nito kay Kuya Eduardo. Lubos na kinabahan si Corazon. Kapag nalamang siya ang bumili ng singsing, masisira ang lahat ng plano niya. 20 taon ng panlilinlang ang mawawala. Sa opisina ni Eduardo, binuksan ang CCTV. Sa screen, lumitaw ang babaeng nakasombrero at nakasuot ng salamin, si Corazon, habang binibili ang singsing. Muntik nang mahulog ang puso ni Corazon sa kaba. Mabuti na lang at mahusay ang kanyang pagbabalat kayo. Hindi makita ang mukha, sabi ni Tita Elena, may halong pagkadismaya. Ngunit hindi ito nilubayan ni Eduardo. Tinitigan niya ang anyo ng babae at ang singsing. Halos sigurado na siyang iyon nga ang singsing ni Isabel. Ay zoom mo. Linawin ang mukha, utos niya. Habang pinoproseso ang video at papalinaw na ang imahe, biglang sinadyang mabuhusan ni Corazon ng tubig ang saksakan, dahilan upang mamatay ang monitor. Nako, sorry. Nadulas ang kamay ko, kunyaring gulat ni Corazon. Mabilis niyang inalis ang USB. Pwede bang ako na lang ang magbalik nito sa kwarto ko? Titignan ko sa laptop. Pinagdudahan siya ni Tita Elena. Ako na lang, sagot nito at inagaw ang USB. Sa gitna ng agawan, sinadyang ihulog muli ni Corazon ang USB sa sahig. Corazon, galit na sigaw ni Eduardo. Nang subukang isaksak muli ang USB sa ibang computer ni Mr. Reyes, hindi na ito mabasa. Sirang-sira na ang file. Galit na galit si Eduardo. Gawin ninyo ang lahat para ma-recover ang video. Nang umalis na ang lahat, doon pa lamang nakahinga si Corazon. Pero hindi pa rin siya mapakali. Kinagabihan, muling kinuha ni Corazon ang singsing at pinagnilayan ito. Kung buhay pa si Isabel, bakit hindi siya bumalik? Bakit nasa kamay ng ina ni Fasay ang singsing? Totoo ba ang pangalang Perla Cruz? Kinabukasan, dala ng matinding pagdududa, nagtungo si Corazon sa bahay ni Fasay. Tinawag niya si Nestor at diretsahang tinanong tungkol sa singsing. Natigilan si Nestor, namutla sa takot. Agad niyang pinalayas si Mateo sa tabi.
Ipinakita ni Corazon ang singsing. Saan mo nakuha ito? Dahil sa takot na mabunyag ang lihim sa loob ng 20 taon, nagsinungaling si Nestor, ako, binili ko iyan sa Chang. Binili? Isang mahirap na mangingisda na katulad mo, paano mo mabibili ang ganitong klaseng alahas? Sarkastikong tawa ni Corazon. Nakita niyang nagsisinungaling si Nestor, kaya tinakot pa lalo, sabihin mo ang totoo, kung hindi, isusumbong kita sa pulis. Dahil sa matinding takot, napilitan si Nestor na mag-imbento ng isa pang kwento, pulot ko yan sa tabing dagat, sa bangkay ng isang babae, 20 taon na ang nakakalipas. Dahil sa kasakiman, kinuha ko ang singsing, at itinulak ang bangkay sa dagat. Nag-alinlangan si Corazon. Alam ba ng asawa mo ito? Gusto kong kausapin siya. Huwag, pakiusap. Kapag nalaman niya na galing sa bangkay ang singsing na yan, baka matroma siya. Dahil tila totoo ang sinasabi ni Nestor at kumpirmadong patay na raw ang may-ari ng singsing, hindi na muna nang ulit si Corazon. Ngunit hindi niya basta-basta pinaniniwalaan si Nestor. Pagkalayo niya, palihim siyang bumalik at naglakad sa likod ng bahay, umaasang matuklasan pa ang ibang impormasyon mula kay Perla. Tahimik siyang sumilip sa nakabukas na siwang ng bintana, at ang eksenang bumungad sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang babaeng nagtatagpi ng lambat sa loob ng bahay, bagamat may edad na at simple ang pananamit, ay imposibleng hindi makilala. Si Isabel Del Marco iyon. Ang babaeng akala niya ay nalunod at namatay na 20 taon na ang nakararaan. Mabilis ang tibok ng puso ni Corazon. Buhay si Isabel. Pumasok siya sa bahay at marahas na hinayla si Perla papunta sa isang sulok. Isabel, ikaw nga, buhay ka pa. Saan ka nagpunta nitong 20 taon? Bakit hindi ka bumalik? Anong binabalak mo? Sunod-sunod na tanong ni Corazon, puno ng galit at kaba. Nanlaki ang mga mata ni Perla. May halong takot at tuwa ang kanyang mukha. Ikaw, kilala mo ako. Sino ako? Pakisabi mo sa akin. Sino ako? Nagmamakaawa siya habang nagkukwento, 20 taon na ang nakalipas nang mahulog ako sa dagat, at nawalan ako ng alaala. Nawalan ka ng alaala, nagulat si Corazon, saka napatawa ng malakas. Ha, nawalan ng alaala. Tila pabor sa akin ang langit. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung sino ako, pagmamakaawa ni Perla. Biglang nagbago ang mukha ni Corazon, mula sa ngisi patungo sa pagkasama. Gusto mong malaman. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Napakagatlabi si Perla sa sakit, pero nanaig ang pagnanais niyang makilala ang sarili. Unti-unti siyang lumuhad sa malamig na sahig. Masayang-masaya si Corazon. Sige, ipagmakaawa mo. Sabihin mong, Corazon, pakiusap, sabihin mo sa akin. Nilunok ni Perla ang pride niya. Corazon, pakiusap, sabihin mo sa akin. Ngunit sa halip na sabihin ang totoo, binago ni Corazon ang kwento. Gusto mong malaman kung sino ka. Dati kang katulong sa bahay ni Eduardo. Pero isa kang babaeng malandi at masama. Inggit na inggit ka kay Isabel kaya't ikaw ang pumatay sa kanya at sa anak niya noong lumubog ang yate. Ikaw ang mamatay tao. Malinaw na si Corazon ang tunay na may sala, pero siya pa ang nagparatang sa biktima. Kinagabihan, umuwi si Perla na tuliro, bitbit ang maling impormasyon. Inilahad niya ito kay Nestor habang humahagulgol. Sabi niya, isa raw akong katulong, na pumatay sa asawa at anak ni Eduardo. Nestor, alam mo na ba ang totoo kaya hindi mo ako hinayaang lumabas ng bahay at hanapin ang nakaraan ko? Hindi makasagot si Nestor. Alam niyang kasinungalingan ang sinabi ni Corazon, pero paano niya aaminin ang sarili niyang kasalanan? Dahil sa pananahimik ni Nestor, naniwala si Perla sa sinabi ni Corazon. Bilang isang likas na mabuting tao, hindi niya matanggap ang bigat ng kasalanang iyon. Kailangan kong pumunta kay Ginoong Eduardo, kailangan kong aminin ang lahat, kailangan kong magbayad sa kasalanan ko. Nagpanik si Nestor. Hindi niya maaaring hayaang magkita ang dalawa. Kapag nagkita sila,
Siguradong makikilala siya ni Eduardo. Wawasakin ng katotohanan ang pamilyang itinayo niya. Sa kanyang pagkamakasarili, gumawa siya ng plano. Kinabukasan, dinala niya si Perla sa simbahan. Sa harap ng altar, nagkunwari siyang nagsisisi. Perla, mahal ko. Hindi totoo ang sinabi ni Corazon. Ang totoo, ako ang may kasalanan. Imposible. Hindi ka masamang tao. Aksidente iyon, Perla. Ako ang naging dahilan kung bakit nalubog ang yate. Takot akong makulong. Takot akong mawalan ka at ng mga bata. Nalito si Perla. Pero sa loob ng 2 dekada, naniwala at nagtiwala siya kay Nestor. Dahil sa pagmamahal, pinili niyang manahimik. At itago ang kasinungalingang ito habang buhay. Samantala, sa resort, nasa kwarto ni Eduardo sina Tita Elena at ang kanyang pamangkin. Habang natutulog si Eduardo, napansin ng pamangkin ang kanyang lumang pataka. Nang buksan ito, may nakita siyang lumang larawan. Tita Elena, Tita, tingnan mo ito. Itinuro niya ang larawan. Ang babae sa larawang ito, kamukha ni Ate Fasay at ni Kuya Mateo ang nanay nila. Habang hawak ni Tita Elena ang larawan, hindi siya makapaniwala. Larawan iyon ni Isabel noong kabataan niya. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Kinuha ng pamangkin niya ang cellphone nito at ipinakita ang litrato na lihim niyang kinunan kay Perla noong dinalaw nito si Fasay sa resort. Tita, tingnan mo, magkamukhang magkamukha sila, di ba? Pinagkumpara ni Tita Elena ang 2 larawan. Diyos ko, iisang tao lang sila. Pakiramdam niya'y may mahalagang sikreto na malapit ng mabunyag. Agad nilang ginaisang si Eduardo. Nang makita ni Eduardo ang lumang litrato ni Isabel at ang litrato ni Perla sa cellphone, para siyang napatigil sa mundo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang duda, siya si Isabel. Buhay pa ang kanyang asawa. Agad siyang nagpahayag, Tara, pupuntahan natin agad si Nestor. Kailangan ko siyang makita. Ngunit paglabas nila ng silid, nasalubong nila si Corazon na may pilit na ngiti. Nang makita ang pag-aapura ni na Eduardo, Tita Elena, at ng pamangkin, agad siyang kinabahan. May kutob siyang hindi maganda. Palihim siyang sumunod sa sasakyan nila. Nang makita niyang papunta sila sa barangay ni na Nestor, halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi maaari, hindi sila dapat magkita. Narating ni na Eduardo, Tita Elena, at ng pamangkin ang lumang bahay ni Nestor. Puno ng pag-asa, kumatok sila sa pinto. Ngunit isang di kilalang lalaki ang nagbukas. Pasensya na po, sino ang hinahanap ninyo? Si Ginoong Nestor Cruz at si Ginang Perla Cruz, sagot ni Tita Elena. Ibinenta na po nila ang bahay na ito. Ayon sa kanila, lilipat daw sila sa Maynila. Ilang araw na rin po silang wala rito. Tulala si Eduardo. Parang nawala na ang lahat ng kanyang pag-asa. Napaupo siya sa lupa, galit, at sobrang lungkot. Bakit? Bakit ganito ang tadhana, Isabel? Dahil sa matinding emosyon, inatake siya sa puso at nawalan ng malay. Mula sa likod ng mga puno, lihim na nanonood si Corazon. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Nauna na siyang pumunta kay Nestor at binigyan ito ng malaking halaga, sabay pagsisinungaling na huhulihin na siya ng mga pulis dahil sa isang matandang kaso. Dahil sa takot, naniwala si Nestor at itinakas ang kanyang pamilya. Dinala ni Nestor ang kanyang pamilya sa isang barong-barong sa gilid ng Maynila. Ang balak sana nilang puntahan na kamag-anak ay matagal na rin palang lumipat. Wala silang matirhan at wala ring matakbuhan. Dito na nagtapat sina Fasay at Mateo sa kanilang mga magulang. Nanay, tatay, bakit po bigla tayong lumipat? Ano po ba talaga ang tinatakbuhan natin? Tanong ni Fasay habang lumuluha. Hindi makasagot si Perla. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat. Lumabas siya ng bahay upang makahinga. Sa gitna ng dilim at kahirapan, muli na namang bumalik ang malalabong alaala ni Perla, ang yate, si Corazon, si Eduardo, at ang kanyang anak. Sumakit ang kanyang ulo, at nawalan siya ng malay sa gitna ng kalsada. Halos mabangga siya ng isang jeepney.
Dinala siya ni Fasay at Mateo sa pampublikong ospital, na siyang parehong ospital kung saan nagpapagaling si Eduardo matapos siyang atakihin. Sa kwarto ni Eduardo, sinabi ng doktor kina Tita Elena at Corazon na malubha na ang kalagayan ng pasyente. Lumala ang kanyang kanser dahil sa matinding stress. Kung nais ninyong humaba pa ang buhay niya kahit kaunti, huwag na huwag ninyo siyang bibigyan ng karagdagang stress. Lihim na natuwa si Corazon sa narinig. Sa isip niya, mas mabuti kung agad nang mamatay si Eduardo para maisakatuparan na niya ang susunod na bahagi ng kanyang plano sa kayamanan. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, nagkamalay na si Perla, Isabel, matapos isailalim sa emergency treatment. Sinabi ng doktor kina Fasay at Mateo, may mga palatandaan ng retrograde amnesia ang pasyente dahil sa matinding trauma. Ang mga pananakit ng ulo kamakailan ay maaaring dulot ng unti-unting pagbabalik ng alaala. Maaari tayong magrekomenda ng isang eksperto sa hypnotherapy sa Maynila upang tulungan siyang lubusang makabawi. Dahil sa bagong pag-asa, tuwang-tuwa sina Fasay at Mateo. Ngunit si Nestor, nakaka-rating lang din sa ospital, ay hindi mapakali at mistulang namumutla. Habang kumakain ng isang payak na hapunan sa inuupahang silid, nakiusap si Fasay sa kanyang ama, "Tay, maaari po ba nating dalhin si nanay sa espesyalistang doktor?" Napabuntong hininga si Nestor at nagdahilan, "Napakamahal ng gamutan sa Maynila, anak. Wala tayong sapat na pera para dyan." Mungkahi ni Mateo, "Pwede po nating gamitin ang natitirang pera mula sa pagbenta ng bahay." Sabi naman ni Fasay, "Maghahanap po ako ng dagdag na trabaho." Ngunit nanatiling matigas si Nestor sa pagtanggi. Hindi maintindihan ni Fasay at Mateo ang kakaibang kilos ng kanilang ama. Kinagabihan, pumasok si Nestor sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Perla. Habang pinagmamasdan ang asawa, sumagi sa kanyang isipan ang 20 taon nilang pagsasama, ang pagmamahal ni Perla at Mateo sa kanya, at ang kabutihan ni Fasay. Umiiyak ang kanyang budi. Marahil, oras na upang itama ang lahat. Hindi niya maaaring maging makasarili at ipagkait ang katotohanan. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kasinungalingang ito. Matapos ang matinding paglalaban ng damdamin, tuluyan na siyang nagpasya. Naalala niya ang numerong ibinigay ni Tita Elena kay Fasay para sa pamangkin nito. Palihim niyang kinuha ang cellphone ni Mateo at hinanap ang numerong iyon. Nang gabing iyon, lumabas siya at nagtungo sa pinakamalapit na pampublikong telepono. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsalita, "Hello. Pakiusap, pakinggan ninyo ako. Ang asawa at anak ni Ginoong Eduardo Del Marco, si Ginang Isabel at si Angela, buhay pa. Bukas ng tanghali, eksaktong 12:00, dadalhin ko sila sa lobby ng Ospital X upang makipagkita sa kanya. Pakiusap, ipagbigay alam ninyo ito kay Ginoong Eduardo." Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Nestor ang telepono. Mabigat ang kanyang pakiramdam, ngunit may kaunting ginhawa sa kanyang puso dahil sa wakas ay hinarap na niya ang katotohanan. Nagpasya siyang ibalik sina Isabel at Angela kay Eduardo. Hindi alam ni Perla, Isabel, ang anumang nangyari. Tahimik siyang naghintay sa ospital, umaasang sesunduan siya ng asawang akala niya ay si Nestor. Pagbalik sa ospital, tinanaw ni Nestor si Perla sa bintana. "Isabel, Angela, sana'y maging maligaya kayo," bulong niya bago siya tuluyang lumisan. Samantala, agad ibinalita ni Tita Elena at ng pamangkin ang magandang balita kay Eduardo. Hindi siya makapaniwala, lumuha siya sa sobrang tuwa. Kaagad niyang tinawagan ang 2 pinagkakatiwalaang gwardya at inutusan sila, kasama si Tita Elena, na tahimik na maghintay sa lobby kinabukasan. Kapag may lalaking dumating kasama ang isang babae at isang dalaga, tiyakin na huwag itong papalayain hanggat hindi na ipapaliwanag ang lahat. Subalit, palihim palang nakikinig si Corazon sa usapan nila. Nang marinig niya ang plano, nanlumo siya sa takot. Kapag nagkita sina Isabel at Eduardo, at kapag nagsalita si Nestor, malalantad ang lahat ng kanyang kasalanan.
Kailangan niyang pigilan ang pagkikita sa kahit anong paraan. Kinabukasan, agad kumilos si Corazon. Nagkunwari siyang nakikipagtalo kay Tita Elena upang malihis ang atensyon. Habang hindi nakatingin si Tita Elena, itinulak niya ito pababa sa hagdang bakal. Napilayan si Tita Elena at hindi makalakad ng maayos. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumaba sa lobby. Nakita niya ang pamangkin ni Eduardo kasama ang dalawang gwardya. Para hindi siya makita o makilala ni Perla, sinadya niyang itulak ang isang trolley na may gamit pang ospital patungo sa dalagita. Natamba ito at nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, sumakay si Corazon sa elevator. Nagmadali siyang pumunta sa kwarto ni Perla at nasalubong si Mateo. Nagkunwari siyang alarmado. Mateo, bilisan ninyo. Paalisin niyo agad ang nanay mo rito. May mga pulis na paparating, isinumbong siya ni Eduardo sa kasong panlilinlang at pandaraya. Hindi alam ang buong pangyayari, nataranta si Mateo. Tumakbo siya papasok sa kwarto at ikinwento ang narinig. Natakot si Perla. Naalala niya ang akusasyon ni Corazon noon. Nanginginig ang boses niya habang tumawag kay Nestor. Nestor, tulungan mo ako. Paparating na raw ang mga pulis. Anong gagawin ko? Nagulat si Nestor sa kabilang linya. Hindi niya inasahan ang ginawang pakikialam ni Corazon. Perla, Mateo, manatili kayo sa kwarto. I-lock ninyo ang pinto. Pupunta ako dyan ngayon din. Nais niyang ipagtanggol si Perla at linawin ang lahat. Ngunit trahedya ang sumunod. Habang nagmamadaling tumatawid sa kalsada upang sumakay ng habol-habol pabalik sa ospital, hindi napansin ni Nestor ang paparating na truck. Nasagasaan siya. Sa ospital, narinig ni na Perla at Mateo ang ingay ng banggaan at sigawan. May kutob silang masama. Tumakbo sila palabas at laking gulat nila nang makita si Nestor na duguan at wala ng malay sa gitna ng kalsada. Samantala, sa lobby, matagal nang naghihintay sina Tita Elena, ang pamangkin, at ang mga gwardya. Walang dumating. Nagkunwaring inosente si Corazon. Nilapitan si Eduardo na halatang balisa at sabay sabing, sabi ko na nga ba, may nagbibiro lang sayo. Nadismaya si Eduardo. Napalungkot siya at sinabing, dalhin mo na ako pabalik sa kwarto. Ilang minuto pa lang siyang umaalis, dumating ang ambulansya na may sakay na walang malay na si Nestor, sa parehong ospital. Sa kabutihang palad, naligtas si Nestor pagkatapos ng operasyon, pero nanatili siya sa coma. Kinabukasan, bumalik sina Fasay, Angela, at Perla, Isabel, sa ospital para dalawin si Nestor ngunit gulat sila. Nang madatnang walang tao sa kama. Tinawagan agad ni Fasay si Mateo ngunit hindi sumasagot. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, pinilit ni Nestor na magsulat ng liham sa isang papel at ipinakiusap sa nurse na ibigay kay Mateo. Sa liham na iyon, inamin ni Nestor ang lahat ng katotohanan, si Perla ay si Isabel Del Marco, si Fasay ay si Angela Del Marco, at siya ay isang mangingisdang nakakita at nagligtas sa kanila. Umamin siyang nagsinungaling siya sa loob ng 20 taon. Nakiusap siya kay Mateo na ibalik si Perla at Angela sa tunay nilang pamilya. Matapos basahin ang nilalaman ng liham, tila nawalan ng lakas si Mateo. Hindi siya makapaniwala, napaka-imposible ng lahat. Ang ina at kapatid na minahal at iginalang niya sa loob ng 20 taon ay hindi pala tunay niyang kadugo. Tuliro siyang bumalik sa ospital. Sa harap ni na Isabel at Angela, ang dalawang pinakamamahal niyang tao na tila mawawala sa kanya, hindi niya nagawang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang mawala sila. Kaya't nagsinungaling siya, sinabing inilipat na si Nestor sa probinsya upang makapagpahinga, at nangakong siya na ang mag-aalaga sa kanyang ina at ate mula ngayon. Bagamat napansin ni Isabel ang kakaibang kilos ni Mateo, niyakap pa rin niya ito ng mahigpit. Sa puso niya, anak pa rin niya ito. Kinagabihan, nagkamalay si Nestor sa loob ng ilang saglit. Agad siyang tumawag kay Mateo upang tanungin kung nagkita na sina Eduardo at Isabel. Ngunit muling nagsinungaling si Mateo. Hindi ko pa ibinibigay ang sulat kay Mama. Para sa akin lang siya.
Hindi ko siya ipapaubaya kahit kanino. Sa harap ng katigasan ng anak, napabuntong hininga na lamang si Nestor at muling nawalan ng malay. Samantala, sa mansyon ng mga Del Marco, nakaupo si Eduardo sa wheelchair, hawak ang lumang larawan ni Isabel. Labis ang pangungulila niya. Pumasok si Corazon upang ipagpatuloy ang kanyang kunwaring pagkamaalaga. Ngunit nang makitang nananatili pa rin ang damdamin ni Eduardo para kay Isabel, tuluyan na siyang pumutok sa galit at selos. Eduardo, 20 taon akong nagsakripisyo para sa bahay na ito. Kung totoong bumalik si Isabel mo, saan mo ako ilalagay? Sigaw ni Corazon. Malamig ang sagot ni Eduardo, matagal ko nang sinabi. Isa lang ang asawa ko, si Isabel. Nagtatrabaho ka lang dito, may sweldo ka. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Sa matinding sakit at galit, napuno ng determinasyon ang mga mata ni Corazon. Kinabukasan, lumapit siya kay Ramon. Anak, kailangan kong kumuha ng mahusay na abogado. Gusto kong ayusin ang dokumento para sa mana mula kay Ginoong Eduardo. Ngunit nadidismaya na si Ramon sa ina. Mama, tama na. Tigilan mo na ang ilusyon mo. Kinuha niya ang dyaryo at itinuro ang anunsyo ni Eduardo Del Marco, naghahanap kay Isabel at Angela, may gantimpalang 5 milyong piso sa makapagbibigay ng tamang impormasyon. Kita mo, kapag buhay ang mag-ina niya, wala kang makukuha kahit isang kasing. Ngunit hindi basta sumusuko si Corazon. Alam niyang sa ganitong halaga, lalabas ang katotohanan. Kailangan niyang maagapan ito. Dahil sa desperasyon, nagsimula siyang maglagay ng unti-unting lason sa pagkain at inumin ni Eduardo. Walang kulay, walang amoy, at mabagal ang epekto. Dahil si Corazon ang laging naghahatid ng pagkain, hindi nagduda si Eduardo. Hindi niya inakalang ang babaeng itinuring niyang kasambahay at tagapag-alaga sa loob ng 20 taon ay isang halimaw. Sumunod, muling lumapit si Corazon sa isang abogado. Ipinaliwanag ng abogado na kung buhay sina Isabel at Angela, sila ang legal na tagapagmana. Kung patay na sila, si Tita Elena ang susunod sa linya. Wala si Corazon sa listahan. May paraan ba para ako ang maging tagapagmana ng lahat? Tanong niya. Nag-alinlangan ang abogado. Isa lang ang paraan, kailangang may legal na testamento si Ginoong Eduardo na nagsasaad na ikaw ang tagapagmana. Sa narinig, nakaisip ng masamang plano si Corazon, gagawa siya ng pekeng testamento. Nang marinig ito, natakot ang abogado at tumangging tumulong. Pagbalik sa bahay, nagsimula ng magpraktis si Corazon ng pirma ni Eduardo. Sa tulong ng lason, unti-unting humina ang katawan ni Eduardo. Isang araw, dahil sa sobrang uhaw at hindi dumating si Corazon, pinilit niyang bumaba at pumunta sa kusina. Sa may pintuan, nakita niyang patagang naglalagay si Corazon ng puting pulbos sa kanyang tsaa. Labis ang takot ni Eduardo. Pilit siyang umalis upang humingi ng tulong, ngunit nahuli siya ni Corazon. Sa kanilang sagupaan, itinulak ni Corazon si Eduardo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Kinabukasan, pinalayas ni Corazon ang lahat ng kasambahay sa bahay upang mapanatili ang kanyang lihim. Sa kanyang pagliligpit, may isang hardinirong matagal nang naninilbihan ang nakaramdam ng lungkot. Sinipa niya ang isang basurahan at laking gulat niya nang makita ang maraming papel na may pirma ni Eduardo, paulit-ulit na isinulat. Napansin niyang kainahinala ito, kaya lihim niya itong dinala kay Tita Elena. Pagkakita sa mga papel, napasigaw si Tita Elena. Diyos ko, ginagaya ni Corazon ang pirma ng kapatid ko. Gagawa siya ng pekeng testamento. Upang mailigtas ang kapatid, nagpa siya si Tita Elena na hanapin sina Isabel, Perla, at Angela. Naalala niya ang pampublikong ospital na nabanggit noon ni Fasay. Nagpunta siya roon at nahanap ang inuupahang silid nina Isabel, Angela, at Mateo. Ikinwento niya ang lahat ng kanyang hinala, ang matinding karamdaman ni Eduardo, ang pagkalulong nito, at ang posibilidad na siya'y binibigyan ng lason. Ipinakita niya kay Isabel ang mga lumang larawan ng pamilya, ng mansyon, at mga alaala nila.
Habang tinitingnan ni Isabel ang mga larawan at hawak ang mga alaala ng nakaraan, tila sisabog ang kanyang ulo sa sakit. Ngunit sa halip na mawalan ng malay, bigla siyang nabuksan. Ang mga alaala ay bumalik. Parang baha, ang masayang pamilya, ang trahedyang biyahe sa yate, ang bagyo, ang pagtataksil ni Corazon na nagpanggap na tutulong ngunit iniwan siya sa dagat. Sa sandaling iyon, naglaho ang katauhang Perla. Sa kanyang lugar, muling bumangon si Isabel Del Marco, wasak ang puso, ngunit puno ng galit. Naalala na niya ang lahat, at alam na niya kung sino ang kanyang tunay na kaaway. Samantala, nagkamalay na rin si Nestor matapos ang matagal na coma. Bagamat nanghihina pa, hindi siya mapakali. Tumakas siya mula sa ospital at bumalik sa mansyon ng Del Marco upang ibunyag ang katotohanan. Pumasok siya sa lumang gate ng mga kasambahay. Natagpuan niya si Eduardo, payat, nakarete, at halos walang lakas. Sa hirap ng kanilang pag-uusap, naikwento ni Eduardo na siya'y nakakulong at nilalason ni Corazon. Nagpa siya si Nestor na iligtas ang dating amo. Ngunit nang pilit nilang lumabas, muling natamba si Eduardo dahil sa panghihina. Sa layuning bigyan ng lakas ng loob si Eduardo, bamulong si Nestor, Ginoong Eduardo, si Ginang Perla at si Fasay, sila ay sina Isabel at Angela. Buhay sila. Nasa Maynila sila. Sa pagkakaalam na buhay pa ang kanyang mag-ina, biglang nabuhayan ng loob si Eduardo. Pilit siyang tumayo, humawak kay Nestor. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang bumukas ang ilaw. Naroon si Corazon, kasama ang mga bagong gwardyang umalalay sa pinto. Nang makita ni Corazon ang tangkang pagtakas ni Nestor, inilabas niya ang baril at tinutok sa kanya. Umalis ka na rito kung gusto mong mabuhay. Dahan-daang lumabas si Nestor. Subalit sa kanyang isipan, may plano siyang agawin ang baril. Nang akmang gagalaw siya, pinaulanan siya ng bala ni Corazon. Tinamaan siya sa dibdib at bumagsak habang nakatingin kay Eduardo, puno ng pagsisisi. Upang maitago ang krimen, ipinahakot ni Corazon ang bangkay ni Nestor sa isang ilog sa labas ng Maynila. Kinabukasan, napansin ni Ramon ang kakaibang kilos ng ina. Nakakita siya ng tuyong dugo sa sasakyan. Nang tanungin niya si Corazon, kung ano iyon, nagsinungaling ito. Nabahala si Corazon at agad lumapit sa binayarang abogado. Ipinakita niya ang pekeng huling habilin na may pirma ni Eduardo at hiniling na pirmahan ito bilang testigo. Nang hilingin ng abogado na makita si Eduardo upang tiyakin na kusang loob ang testamento, dinala siya ni Corazon sa mansyon. Ngunit pagkakita sa walang malay na Eduardo, nag-alinlangan ang abogado. Biglang bumukas ang mga mata ni Eduardo at mahina niyang sinabi, tulungan ninyo ako. Mag-ingat kayo, si Corazon, gusto niya akong patayin. Nabigla ang abogado. Ngunit pagharap niya, tinutukan na siya ni Corazon ng baril. Napilitan siyang pirmahan ang pekeng dokumento. Pagkatapos, binugbog siya ni Corazon at ipinahakot sa kanyang mga tauhan tulad ng ginawa niya kay Nestor. Akala ni Corazon ay tapos na ang lahat. Hindi niya alam, sa mismong anak niya magmumula ang kanyang kapahamakan. Patago, pumasok si Ramon sa silid ni Eduardo. Narinig niya ang mahinang tinig ng matanda, Ramon, tulungan mo ako. Ang nanay mo, gusto niya akong patayin. Nabigla si Ramon. Hindi siya makapaniwalang ang sariling ina niya ay nagawang pumatay para sa pera. Upang ayusin ang lahat, itinakas niya si Eduardo habang wala si Corazon at dinala ito sa isang pribadong ospital kung saan may kakilala siya. Nang bumalik si Corazon, wala na si Eduardo. Nang tanungin niya ang mga gwardya, sinabi nilang dinala ni Ramon si Eduardo sa ospital. Hindi sinagot ni Ramon ang tawag ng ina. Sa bagong ospital, matapos gamutin at alisin ang lason, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Eduardo. Subalit ayon sa doktor, dahil sa komplikasyon at cancer, malapit na ang katapusan ni Eduardo. Nagising si Eduardo at kinausap si Ramon. Ramon, hanapin mo sila, si Isabel at si Angela, gusto ko silang makita bago ako mawala. Sumunod agad si Ramon.
Pumunta siya sa inuupahang bahay nila Isabel at Angela. Tita Isabel, Ate Angela, tawag niya, puno ng pagsisisi. Buhay si Ginoong Eduardo. Gusto niya kayong makita. Nagulantang ngunit natuwa ang mag-ina. Ngunit si Isabel ay nag-alinlangan. Sa loob ng 20 taon, naging asawa siya ni Nestor. Paano niya haharapin si Eduardo? Tita, mahina na po si Ginoong Eduardo. Kaunti na lang po ang oras niya, pakiusap ni Ramon. Nagpasya si Isabel. Kailangan niyang harapin si Eduardo. Ngunit sa hindi inaasahan, nakaabang si Corazon sa labas ng apartment. Habang nauuna si Isabel, nilapitan siya ni Corazon mula sa likod at pinatumba gamit ang panyo na may gamot pampatulog. Nawalan ng malay si Isabel at isinakay sa isang sasakyang naghihintay. Nabahala sina Angela at Ramon. Sa sahig, nakita nila ang wallet at polvoron na hawak ni Isabel. Alam ni Ramon kung sino ang may kagagawan. Sumakay siya agad sa kotse at sinundan si Corazon. Dinala ni Corazon si Isabel sa isang bangin malapit sa dagat, tulad ng lugar kung saan siya itinulak noon. Binuhusan niya ng tubig si Isabel hanggang magising ito. Isabel, bakit hindi ka pa rin namamatay? Sigaw ni Corazon habang nakatutok ang baril. Corazon, bakit mo ako galit na galit? Ano ang kasalanan ko sa iyo? Tanong ni Isabel. Wala kang kasalanan. Pero ang pagkakamali mo, buhay ka pa. Ang lahat ng kayamanan ni Eduardo, para lang sa akin, sabay putok ng baril. Tinamaan si Isabel sa balikat at bumagsak sa gilid ng bangin. Paputok na sana muli si Corazon nang biglang dumating sina Ramon at Angela. Mama, tama na, sigaw ni Ramon. Tinutukan ni Corazon sina Ramon at Angela. Ngunit sa kaguluhan, nilundag siya ni Isabel at Hinayla. Nahulog sila pareho sa gilid ng bangin. Agad tumakbo sina Ramon at Angela. Nahawakan ni Angela ang kamay ng ina, ngunit si Corazon ay nakabitin sa paa ni Isabel. Angela, hilahin mo ako, sigaw ni Isabel. Bitawan mo ang nanay ko, sigaw ni Angela kay Corazon. Kung mamamatay ako, isasama ko kayo, sigaw ni Corazon at hinayla si Isabel pababa. Sa huling sandali, kinuha ni Ramon ang malaking bato at inihampas sa kamay ni Corazon. Sa huling hiyaw niya, nahulog siya sa bangin at tinangay ng alon. Tapos na ang kasamaan. Nailigtas nila si Isabel at dinala sa ospital. Pagkatapos gamutin, dinala sina Isabel at Angela kay Eduardo. Nang bumukas ang pinto ng silid, hindi napigilan ni Isabel ang luha nang makita ang asawa. Bumukas ang mga mata ni Eduardo. Nakita niya ang mukha ni Isabel, ngunit sigurado siya. Isabel, ikaw nga, Eduardo. Ako ito, lumuluha si Isabel habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. 20 taon ng pagkakawalay, 20 taon ng pighati, at 20 taon ng paghihintay ay nagtapos sa isang emosyonal na muling pagkikita. Si Angela, Fasay, ay nakatayo sa tabi nila, hindi mapigil ang lumuha habang pinagmamasdan ang muling pagtatagpo ng kanyang mga magulang. Si Ramon naman ay tahimik na nakatayo sa may pintuan, lumuha rin ng may pagsisisi ngunit puno ng tuwa para sa kanila. Ang mga huling araw ni Eduardo ay dumaan sa piling ni na Isabel at Angela. Bagamat lalong nanghihina ang kanyang katawan, tila naging payapa ang kanyang isipan. Ang tanging hangarin niya ay makasama ang kanyang pamilya at bumawi sa mga panahong nawala. Nais niyang magkaroon sila ng larawan bilang isang buong pamilya, isang bagay na pinangarap niya sa loob ng 20 taon. Sa larawan, nakaupo si Eduardo sa kama, hawak ang kamay ni Isabel na nakaupo sa tabi niya. Si Angela ay nakatayo sa likod nila, yakap ang mga balikat ng kanyang mga magulang. Bagamat may bahid ng pagod ang kanyang ngiti, ang mga mata ni Eduardo ay puno ng kasiyahan at kaganapan. Sa larawan, makikita ang isang pamilyang buo, kahit sa maikling sandali lamang. Pagkatapos ng pagkuha ng larawan, naramdaman ni Eduardo ang pag-alis ng kanyang huling lakas. Hinaplos niya ang mukha ni Isabel, may mga matang puno ng pangungulila. Isabel, Angela, mahal ko,
Kayong dalawa, ang kanyang mga huling salita. Bumagsak ang kanyang kamay. Pumanaw si Eduardo Del Marcos sa mga bisig ng kanyang asawa at anak. Pagkatapos ng libing ni Eduardo, isinapubliko ang tunay niyang huling habilin, ang pekeng testamento ni Corazon ay agad nawala ng bisa. Ipinamana niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang pinakamamahal na asawang si Isabel at sa anak na si Angela. Si Isabel, na ngayon ay opisyal na may-ari ng Del Marco Group, ay nagpas siyang hindi na muling mamuhay sa anino ng nakaraan. Kasama ang kanyang anak na si Angela at si Mateo, na itinuring pa rin niyang tunay na anak, nagsimula silang muli. Gumamit sila ng bahagi ng kayamanan upang tulungan ang mga mamamayan sa lumang baryo ng mga mangingisda na naging tahanan nila sa loob ng 20 taon. Nanatiling simple at taos-puso si Angela, Fasay. Pinili niyang mag-aral ng business administration upang matulungan ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng kumpanya at pagtupad sa mga adhikain ng kanyang ama para sa kabutihan ng marami. Si Mateo, bagamat nabigla sa katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan, ay natutong tanggapin ito. Patuloy siyang naging mapagmahal na anak at kapatid kina Isabel at Angela. Ang kanilang relasyon, bagamat hindi batay sa dugo, ay pinatibay ng 20 taon ng pagmamahalan at sakripisyo. Si Ramon naman, matapos tumstigo laban sa mga kasalanan ng kanyang ina, kahit patay na si Corazon, ay nagdesisyong iwan ang Maynila. Nagtungo siya sa isang malayong lugar upang magsimula ng bagong buhay at itama ang kanyang mga pagkakamali. Nagtapos ang kwento ng isang mangingisda, ng isang nawalan ng alaala, at ng isang batang nawawala sa puso ng maraming sakit at luha. Ngunit may pag-asa at paghilom. Ipinapaalala ng kanilang kwento na sa kabila ng pagsubok, kasamaan, at kapalarang mapanlinlang, ang pag-ibig, kabutihan, at katotohanan ang siyang mananaig. Sa dalampasigan ng Visayas, kung saan nagsimula ang trahedya, nagsilang muli ang isang bagong kinabukasan kung saan ang pagmamahal ng pamilya, kahit dumaan sa unos, ay mananatiling matatag.